Hello guys, so dito tayo ngayon. Officially brownout na naman. So, pending tayo sa mga trabaho natin. Lagi na lang. Walang kuryente, walang ilaw. Sos Mariosep. Okay, so mayroon tayong device. Meron kaming device na ginagamit din namin sa project. So, kung familiar na kayo dito sa mga power station, ayan. So, sa power station meron tayong inverter na siya, kasama na siya, battery inverter, lights inverted na rin sa solar. So napending yung trabaho natin. So ito ginagamit ko pag mga nagre-repair ako sa bundok, sa school. So pag namatay, usually namamatay, kaunting ulan lang, namamatay yung kuryente. So ginagamit namin ito sa project ng mga bata. Ayan, so ginagamit din namin to sa aming sa room. Ayan, so try natin kasi kailangan matapos natin ito. Kailan nagmamadali, saka nagkakaproblema. Okay, so let's go. Okay, so insert natin to guys. So ang features nito, ayan. Pwede ka maglagay dito. So mababa lang naman tong binili namin eh. Ito yung kanyang model 350. Okay, 220 watts. Meron siyang input. Guangzhou. Okay, alam nyo na kung sinong gumawa. China. Okay. So, mahigit 1 kilo siguro. 1 kilo. Yung loob niya, battery. So, baka mamaya mga inverter. Ayan. So, meron naman ako niyan. Solar, kaso i-convert ko pa. Kailangan ko ng battery. So, meron siyang, pag binuksan mo to, gagana tong counting features lang. Okay, 80%. Tapos gagana yan. Ang charging niya pala nito nasa likod. Ayan. May solar din siya kaya nadadagdagan ng presyo. Kung alam ko lang, hindi na ako nagdadagdag ng solar para mas makatipid. So mura lang to guys. So power natin sa 220. Okay, AVR. So meron pa tayong 87. Kasi ginamit to sa bundok. Nung nakarang 3 days wari siya. Tapos di ko pa charge ito. And then try natin power. Teka lang, doon ba ito? So hindi pa siya nakadiin. Ayaw na. Ulitin natin. Meron na yan, may power na yan. Kasi na-inter. Ayan. So maluwag saksakan. Okay. So magte-test lang ako dito kasi nga itong head ng L360, itong mga luma na kasi. Mga luma na yung head nyo, matagal na. Kaya yung tawag dito, pag nagdidiklat ka, tumatagos na yung ink sa mga ibang colors. Ayan, teka lang, parang ibig. Wala. Okay. So brown out pa rin. Walang ilaw. Ayan. 87, matipid naman to siya guys. Ayan. Okay, standby na siya. Head cleaning tayo. Head cleaning. Nozzle na tayo. So, yun ang kagandaan niya guys pag walang kuryente. Nozzle check. Kahit walang laptop, hindi ko na may connect eh. Pwede rin naman, maglalagay lang ako ng extensions. So, titignan ko lang kung okay. So, ganito siya, wala siyang color o puro black. Kasi nag-cleaning naman ako kaya basag na kasi siya, kaya yung pressure ay hindi na po buo. Para ba sa sasakyan, mga piston, pag singaw yung ang tawag dito, yung inano ng piston, naglilik na siya, tumatalo na siya sa ibang piston or ibang yun, kakaroon ng pressure. So pag bumuga si black, dumediretso sa blue, dumediretso sa yellow, dumediretso sa magenta, sumisingaw yung ink. So paano kung ganito? So itatry natin siya sa high. So try lang natin bubuhayin natin, tatry natin na dalawang nakasuksa. Mas matipid naman kasi itong printer at saka yung pag sa laptop medyo malaki. Tingnan natin. Mag-add ako ng other extensions para masubukan natin. Okay? Standby. Okay guys, so in-insert na natin. Ayan. So power natin to, itong laptop. So pwede naman siyang dalaw.
So kinailangan natin siya guys, para just in case magkaroon tayo ng power interruptions, dire-diretso yung trabaho natin. Especially pag nasa remote area tayo, kasi kapitalasan nasa remote ako eh. Or else talaga doon sa area, sa bayan na o sa barangay na brownoutan. Yung madalas mag brownout. Ayan. So just in case guys, maganda siyang power station. Ayan, ilang percent? Tignan nyo. 80 kanina. Kasi dalawa na eh. Power ko pa yung isa. Buhayin ko to. Ayan, buhay siya. Hintay ko lang yan. Tignan natin kung hanggang sa tinatagal. Diba? Malakas kumain ng charger ng laptop. Okay, so nasubukan ko na siya sa electric fan. Hindi naman siya ganun kalakas, normally parang number 1 lang. Okay. So sa charging, power bank, dalawa ginagamit namin. So nakakatipid na. Pag chinarge siya sa solar, medyo matagal, kulang ang isang araw bago siya ma-full. So kailangan mas mataas siguro yung solar ano niya. Although dapat 15 lang. So dapat siguro mataas yung watts niya. Nung parang 10 ano lang, 10 watts lang. Yan. So yan po. Hintayin natin 'to. So, magte-test print po tayo dito. Titignan natin kung tatalab siya sa high. O i-high natin kung kung okay siya sa high, kasi yun ang tanong ng ating customer. So hindi ko nasagot kasi nga nililinis ko pa. So malalaman natin. Yun na lang po ang pag-asa nito. Hindi na kayo makakapag-print ng normal kasi may tama yung head eh. Wala namang problema po sa assembly, working ang assembly. Ang head lang po may problema siya. So hintayin natin, medyo mahaba. So ayan na guys. So pinas forward ko ning ano niya. Parang bumablurred ah. Okay. So high natin siya. Sana may drivers tong naka-install. And then okay. I-standard high natin ah. Kasi naka-standard na kasi ito eh. Tingnan natin kung okay siya sa high yung request ng owner. Talagang high na lang talagang magiging last solution nito bago siya lagi siya kung gagamitin siya. Okay, print natin. Antayin natin. Okay. So mamaya may try tayong pictures. Ayan, na-detect niya naman. Dito, may try tayong pictures dito. Ayan. Kung po pwede siya sa pictures. Ayan, tignan natin. So, blue. Walang red. Walang red na lumabas. Kulang ang red. Okay yung yellow. Ayan. So, black talaga. So, head clean natin siya mamaya. Try naman natin sa color. So, inayos ko na yung kanyang Try naman natin. Ano ba naman? So, yan lang. Nawala yung red, yung blue. Kasi nagmi-mix na po sila. Ang mangyayari dyan, pure black na lang talaga. Try natin ito. Naka-high na ito ha. Print natin ito. 7 minutes. Ang haba naman ang demo natin. So, by the way, yan ang talaga. Ang tagal niya. At least magagamit ko po siya. So yan guys, 79 na. At least magagamit nyo pa rin siya ng ganun. So dito ko na guys tatapusin. Hindi ko na ano sa inyo yung performance niya kasi ibang cases naman ito. Ito lang pini-features ko, ang power stations. Pwede wait, tinamad na ako mag DIY nito guys eh. Bumili na lang talaga tayo ng ganito. Nakakapagod rin mag DIY. Bili ka ng ganito, bili ka ng inverter, bili ka ng battery, bili ka ng charger controller, bibili ka ng solar. Bumili na lang po kayo ng ganito. Tested na, all-in-one na po siya. Okay, so maraming salamat guys, and see you guys in my next video. So guys, please like and share and subscribe to my channel guys. Maraming salamat. Okay na ako guys ha. Like and share and subscribe. Thank you guys. I hope na meron kayong ito ay nasa 3 plus lang po ito. Okay, God bless and see you. So, i-review ko siya sa sunod kung may katanungan kayo. Thank you again. And guys, salamat sa panunood. At itong ating power station guys ay natested natin and then very successful siya.
Hindi lang siya ganun lasting, pero mapapakinabangan siya within 1 hour or 2 hours guys, while nagre-repair kayo sa area na walang kuryente. So maraming salamat guys. Bayaran nyo na lang ako ng subscribe, like, and share guys. Okay na. So maraming salamat and see you on my next biyahe ni B sa ating mga pupuntahan, sa ating mga i-repair, sa mga iba't ibang locations, sa ating travel. So maraming salamat and see you on my next video. Goodbye and see you.